Isa ka bang aspiring VA? Well, para sa'yo ang video na to. Hi, I'm looking for So, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, this is your VA Jaja and I'm sharing stories about my virtual assistant journey. Guys, medyo masama yung pakiramdam ko today. But then, samahan nyo pa rin po ako sa aking maiksing video. And let's talk about paano kumita ng dollars. And I hope you have a great Sunday. Sa mga aspiring VAs po natin dyan, take advantage of online free tutorial kasi madalas yung mga ganitong pag-share ng mga ideas sa iba, pinabayaran po ito. So, take advantage, watch my videos, and learn, and start earning dollars. So, for today's video, we're gonna talk about what are the tools that the virtual assistant need to be familiarized with so you're gonna excel sa virtual assistant's world. Honestly, mga ka-VAs, mas advantage talaga pagka familiar ka sa mga tools na ginagamit nila. Mas madali kang makahanap ng client pag alam mo gamitin yung tools na ginagamit nila. So, ano nga ba yung mga tools na kailangan maging familiar ka para makapag-start ka ng maging virtual assistant? Although, itong mga tools nito, kailangan pa rin yun ng training, iba pa rin yung familiar ka o alam mo kung ano yung tools. Let's say, for example, tinanong ka, are you familiar with ready mode? At least sasabihin mo yes, but I still need guidance how to use it. At least, alam mo kung ano yung tools na yon, di ba? Let's start with cold calling. Ano-ano nga ba yung mga tools na madalas na ginagamit sa cold calling or sa appointment setting? Number 1 is ready mode. Number 2 is batch dialer. Siyempre, ginagamit din yung Mojo dialer. Meron ding tinatawag na call tools. Meron din pong go high level. Yun po yung tinatawag nilang GHL. For the SMS marketing naman po, ang madalas na ginagamit is launch control, smart dialer, batch lead. And for communication tools naman po, ang madalas pong ginagamit is Gmail, Outlook, Google Drive, Dropbox, Calendly, Slack, Microsoft Teams, Zoom, Skype, WhatsApp, syempre yung LinkedIn, minsan nagagamit din po. For project management tools naman po, ang madalas na ginagamit, Asana, tinawagin nila, Trello, and syempre yung Monday.com. And of course, for rental management, ang madalas pong ginagamit is PriceLab. Pong ginagamit na Airbnb platform. Meron din pong Vrbo or VRBO. Meron din pong Booking.com. Yan naman po ginagamit para i-list mo yung rental properties nila or mga Airbnbs nila. Yung mga kadalasan na ginagamit ng mga client natin, depende sa kung anong campaign yung mahanap mo. Pero marami pa po na mga tools or platforms or mga CRM na hindi ko nabanggit na ginagamit din po ng ibang client. Pero ito po yung kadalasan na ginagamit nila. At syempre, bago ko po makalimutan, meron din pong tinatawag na Podio. Doon po na nila nilalagay yung mga leads, gano'n, or yung mga na-appointment nila, or yung mga na-book nila, gano'n. Doon din po siya minamanage. Mga tools na may isi-share ko sa inyo, mga aspiring VAs, advice ko po, mag-start na po kayong i-search yung mga yan para at least napapag-aralan nyo na siya. And once na ready na po kayo maghanap ng client, then at least ready na po talaga kayo. So if meron pa po kayong gustong malaman about virtual assistants, write down your comment and gagawa ng video regarding that. For today mga ka-aspiring VAs, thank you so much for watching. God bless you all.
Thank you so much. Happy Sunday. Bye!